Magandang araw po sa inyo mga kabakyard. Welcome po dito sa ating panibagong episode. Kumusta po kayo mga kabakyard? So, ngayon mga kabakyard, meron po tayong kaibigan na nangangailangan po siya ng mga sisiw, ng mga heritage chicken at gusto niyang kumuha dito sa atin. Kaso nga lang po ay limited lang po yung mga sisiw ko dito dahil kukunti lang po yung mga itlog na naipoproduce natin dito sa ating backyard na manukan. So, ang ginawa ko ay magpapatulong ako sa mga kaibigan natin na nagbre-breed ng mga manok, nagpaparami ng mga manok. So nagpapatulong ako na makakuha ng mga itlog ng mga heritage chicken. So samahan niyo po ako ngayon dahil pupunta po tayo sa ating mga kaibigan para ay makakuha ng mga itlog para i-incubate natin tapos papipisain at nang maibigay natin sa ating kaibigan. Let's go mga kabakyard, samahan niyo po ako. So dito po tayo ngayon sa isang kaibigan natin sa Mabuhay, Santa Catalina, Negros Oriental. At sana ay makakuha tayo ng magagandang itlog dito, no? Pataas na niya. Naturong ka na. So yun, no? Ito po yung nagustuhan kong manok. Kaya po ako ay pumunta dito dahil gusto ko pong makapagpalahi ng ganitong klaseng manok. Salamat naman at meron si Boss Dong Til, no, ng ganitong klaseng manok dahil talagang makakapagpalahi tayo soon sa hinaharap, no. So sa hindi pa po nakakaalam sa ganitong klaseng manok, ito nga pala ang Blue Americana Chicken. Kilala po sila sa kanilang mga itlog na kulay ay asul, mga blue eager daw po sila, mga Easter eager daw po sila. Tapos yung kulay asul po yung itlog nila. Pero minsan ay magkakaiba po yung kulay ng mga itlog nila. Kung minsan ay merong light brown, dark brown, blue, at saka meron din kung minsan nagiging dirty white siya. Ang Americana Chicken ay iba't ibang kulay din po sila, no? Merong blue, merong splash, buff, tsaka siguro may mga itim din nito. Ang Americana Chicken po ay double purpose din po sila. Pwede po silang meat type at saka pwede din po sila sa egg type. Ang Americana Chicken ay nakakapag-produce po sila ng nasa 200 to 250 eggs per year po. Hindi po sila gaano kalaki, medyo maliit po sila ikumpara po sa mga heritage chicken at hindi po gaano kabigat yung mga timbang nila. Medyo unique po sila tingnan, ano? Para po silang silky. Meron po silang mga balahibo na makakapal na makikita dito sa ulo nila, dito sa parte sa mga pisngi nila. At yun po ang kagandahan sa manok na to. So meron nga palang available na mga sisiw dito, no? Sa gusto pong makapag-avail. Meron po siya dito mga days old tsaka mga week old na mga Americana na sisiw. So sa gusto pong makapag-avail, i-message nyo lang po ako. Kaya i-message nyo po si Sir Dong Del dito po sa Mabuhay, Santa Catalina, Negros Oriental. So yun, no, salamat kay Sir dahil nakapag-avail tayo ng 12 fertile eggs ng Blue Americana Chicken. Sabi po niya ay kapag meron po ditong hindi fertile ay pwede pong palitan at ipagpaalam lang daw po sa kanya. So yun ang maganda, no? So yun mga kabakyard, ay lumipat na naman po tayo sa ibang location, no? Dito po sa isa sa mga kaibigan natin na nag-aalaga ng manok para po ay makakuha pa rin po ng mga fertile eggs. So dito ay medyo na overwhelmed po tayo talaga dito mga kabakyard dahil ang dami pong mga manok dito. Ang dami pong mga itlog na na-produce nila kada araw. Kanina pa lang daw ay nakakapag-harvest na sila ng mga 3 tray. Kaya ngayon ay kukunti na lang po yung itlog na natira. Pero okay na din po ito dahil napaka-fresco po ng itlog nito. At ito yung maganda para po ay ma-incubate po natin. So ang kagandahan dito mga kabakyard, dahil klase po yung manok nila, yung mga heritage chicken dito, mayroon pong Black Asolorp, Rhode Island Red at iba-iba pa. Marami pa po tulad po dito. Kanina kay pure ani. Kanina may gwapo oh. Sana ni? Manahan ko ani. Decal bando gani? Decal brown. Oh. Pero ang ilang
laki. Kuan manggod kani god mahal manggod pabaligan ni Bimboy ani kaso lang kung ingon nga kuan mahal manggod ni pabaligan ni ani kaso lang di pa manggod siya ilado kayo diri ba. Oo, mahal mo tani siya niya kay. Kung mo baligya sang mahal diri kung basihan lang sa mga itlog sa mga tindahan. Oo, kay ang iban wa ba kabalog pila gyud tinod nga presyo. Oh, wala ka balo. Sabi ni sir ay kung minsan daw ay napipilitan siya na sila na maibenta ng mura dahil sa mga hindi po kasi nakakaalam sa mga ganitong itlog ay syempre sa tingin nila ay itlog lang po ito para pagkain. Kaya hindi talaga na mabigyan ng tamang presyo. So siguro no, next time na pumunta ako dito ay magpapanggap ako na bibili ako ng itlog na para pagkain lang yung tag 8 pesos lang. Pero hindi naman siguro tama yun ano. Dahil hindi rin po biro yung gastos nila dito kada araw no. Siyempre yung labor tsaka yung ano, yung mga patuka sa mahalang feeds. Tapos bibili lang ng ganung presyo. So hindi naman po siguro tama. So ang tamang presyo po nito, lalong-lalo na po ito dahil decal brown po ito. Ang tamang presyo po ng mga fertile eggs nito ay nasa 35 pesos each po. So decal brown, kilala po sila sa brown eggs no. Sila po ay mixed breed ng siguro ng ano, yung white leghorn tsaka yung heritage breed. Ported ni siya oh. Diri manigikan. Kini mo ni mga laki ha o kanino. Oo kana. Ako ra bikingon na. Magpiking ra na, do lamang naraman dias. Tapos hapit na lang o dili para makasure ka ugman na lang nimo. Diri ka makuha sa mga Sa itom. Ilisira. Dito na to. Daghan man gyapon no. Di ko abot dagway ng 2-3. Alanganin. Ikaw kung kutob sa madala. Langanin man po. Sige, ugma na lang. Wala bitaw trabaho ugma. Kanara? Kanara? Lisan ta kini san ini siya. Kuha ko sang o laki na. Laki. Kani ayon niyo, gwapo lagi ni, lahi lagi ni kulor. Ano nagikan? Ay ora na. Ari mo iksa ni. Kani. Kana. Imported ni siya gamay ang exported pero kusog lang sa mga itlog. Kani. Ayaw na lang. Unsa? Oh, imported ni siya. Dito rin mo nagikan no. Sige. Kani straw pa siya mo ni kani mga itom kani itlog. Ni itlog sa straw dagko sa itlog. Mobile Sa sis. Lagaan na po mig manok niya dire. So ang location nga pala nito mga backyard ay nasa Napitan, Bayawan City, Negros Oriental. So kung gusto nyo pong pumunta dito, i-message nyo lang po ako para maituro ko po yung tamang location. Ang daming mga heritage chicken breed dito mga backyard. Halos ata lahat ng mga breed ng heritage chicken nandito po sa location na to. Napakaganda po ng mga manok dito. Talagang na-overwhelm po talaga ako dito. Yung lugar niya ay medyo may kalakihan, no? Malapad po siya. Tamang-tama po talaga para sa manukan. Ito naman ay isang light Sussex. Maganda din po ito. So mga backyard, andito na po tayo sa ating location no. At andito na po, dala-dala na po natin yung mga itlog na idagdag natin sa ating incubator. So salamat naman at nakakuha tayo sa kanila no. So ito yung nakuha natin. Sa ngayon ay meron tayong 2 tray na itlog ng heritage chicken. Mix na po ito, pero hindi po ito crossbreed no. Ito po yung ano, yung may decal brown, may Rhode Island, tsaka may black Australorp. Itong 2 tray. Tapos ito naman yung sa Americana na ano, na breed na manok. So ito yung maganda no. So bago sa atin to yung breed na to, Americana na ano, na manok, blue egg. Yan. Yan ka muna. Pinatungan yung camera. So simple lang po yung incubator ko no. Papakita ko na lang po yung homemade o DIY incubator ko. So yung mga backyard, simple lang po yung incubator ko. Meron po akong 2 tray. Ito, isa, saka 2. So kasya, sa bawat tray po ay kasya po ang 50 o 50 pesos na mga itlog. So
So ganun lang pong setup ko, no? Tapos meron akong patungan dito ng tray, isa. Eto. Tapos meron akong 10 watts na incandescent na bulb yung umiinit. Tapos isang blower. Meron din pala itong mga thermostat ito. Saka yung mga plug nito. So napaka convenient po gamitin ng incubator na to, no? So i-review ko muna yung setup ko. Isang blower, isang 10 watts. Hindi po ako gumagamit dito ng 25 watts kasi parehas lang naman yung init. Pero yung 25 watts siyempre malaki yung voltahe. So malaki din yung konsumo ng kuryente. So 10 watts na po yung gamit ko. Tapos may patungan tayo ng tray, ganyan. Tapos tray. Yan, isang tray. Tapos pangalawang tray. Tapos dito ko po nilalagay yung tubig. Kahit isang baso lang na tubig, dito ko lang nilalagay para sa humidity, no? So yan lang po, ganun lang po kasimple yung setup ko sa aking incubator. Actually meron pa akong dalawang ganito at napaka-effective po. Nasa 80 to 90% po yung hatching rate. So shoutout nga pala sa ating kaibigan, no? Kay Dongdel Dalibo Durias ng Mabuhay, Santa Catalina, Negros Oriental. Salamat naman bro at nabigyan mo ako ng Americana na mga fertile eggs. Shoutout din po kay kay Richard John Manangkay Timbal ng Basay, Negros Oriental. So salamat po sa dalawang tray ng itlog ng fertile eggs sa yung light Sussex tapos yung Rhode Island Red. Salamat po sa inyo bro. Shoutout din po kay Ate Brenda, yung kasamaan ko sa trabaho. Salamat po sa dalawang tray ng fertile eggs. Kasama din dito yung Decal Brown, Black Astrolop tsaka sa Rhode Island Red. Shoutout din po kay Hearn Ryan Aba. Brad, ito Brad oh. Si Rama yan. Si Rama hen. Pero paparamihin ko pa yan. Shoutout din kay Sir Tommy. Sir Tom, ito na po. Na-prepare ko na po yung mga itlog. Sana ay mabigyan tayo ng maraming sisiyo nito, no? Ingat po kayo, sir. So, yun mga backyard, hanggang dito na lang pong video natin. Sana po ay nagustuhan niyo yung video na to. Kung nagustuhan niyo pong video na to, paki-like, share, and subscribe naman po. Maraming salamat po sa inyo mga backyard. Paalam na po muna.